The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and ran to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we do not know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial clothes there, and the cloth that had covered his head, not with the burial clothes, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed, for they did not yet understand the scripture that Jesus had to rise from the dead. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, dear everyone. Kahit po ipinagbabawal na yon ng simbahan na bawal yung pumapalakpak sa Santa Misa, maaari po ba natin bigyan ng malakas na palakpakan ang Diyos ngayong Easter Sunday? Happy Easter po sa inyo lahat. Narinig na naman po natin ang luwalhati sa Diyos sa kaitaasan o ang Gloria in Excelsis Deo. Narinig din po natin ang kantang Alleluia bago ang Ebanghelyo. Ang tagal bago nating marinig muli ang dalawang ito. Magmula noong Ash Wednesday hanggang Biyernes Santo. Pero ngayon, Easter, narinig nating muli ang mga ito. Gloria, Alleluia. Masaya kapag ipinapahayag po natin ang mga ito. Saya, galak, tuwa, ligaya ang ramdam ng ating mga puso. Tanong lang po, yan ba ang kahulugan ng tinatawag nating Easter? Yan ba ang kahulugan o ibig sabihin ng tinatawag nating Easter? Tanong, why are you here? Why are you here? As we attend this special day or this solemnity, we do not deny or falsify with so much illusion that there is darkness. That there is darkness. Eh naman po makuing masakit. Hindi eh. Mig-Easter mo. Pero ing masakit at pa po. When we say darkness, darkness means hopelessness. Darkness, ang ibig sabihin nito, maaaring problema yan, maaaring suliranin yan, maaaring takot o pangamba sa buhay yan. Darkness, maaari din pong karamdaman yan. But what the good news tells all of us today is that, yes, darkness is real. Darkness is true. But there is something more real than darkness. And the Lord is telling all of us this Easter Sunday that it is the light. It is the light. Maaari ko po bang malaman dito kung sino ang nag-attend sa inyo kagabi sa Easter Vigil? Meron din pala. Salamat po. Di ba kung napansin ninyo ang pastol kagabi, ang pare, ipinahayag niya, after the blessing of the fire, anong sinabi ng pastol habang nagpuprosisyon, papasok sa simbahan? I Kristo yang suluning yato. And the choir sang,
Salamat, King Diyos. Salamat. Sa ibang ginagamit nila ay ganito. I Kristo yang kay katamong sulu. Salamat, King Diyos. God tells all of us that it is the light. Kaya nga po alam ninyo, ang simbolo ng Easter ay hindi naman po ang imahe ni Jesus na muling nabuhay. Kahapon po sa aming mga pare, kahapong umaga, Black Saturday, kahapon po si Monsignor Rick Serrano, ang inyong parish priest, kasi siya po yung liturgist ng Archdiocese natin. Hindi naman po kaila ito sa ating lahat, kahit pa man din po, national siya. Ipinaalala ni Monsignor Rick Serrano, ang ating parish priest, sa aming mga paring Kapampangan, that the symbol of the resurrection is not the image of the risen Christ. It is the Paschal candle. Totoo ito. It is the Paschal candle. Kaya nga't kagabi, mula sa kadiliman, nagkaroon ng liwanag through the Paschal candle o kitang kandila ng Pasko. Ni kasala, liwanag, light. And for me, light can also mean magaan, mayan. Light can also mean magaan. Light nga light, magaan, mayan. Bakit hindi po ninyo pansinin? Pag madilim, limitado ang galaw natin. Kasi madilim yan. Pag madilim, hindi ka gaanong makakilos o makagalaw. Kasi malabo yung iyong nakikita. Pag madilim, mahirap, mabigat. Pero totoo naman po, kabaligtaran yan. Pag maliwanag naman, ang sarap sa pakiramdam, ang gaan-gaan ng iyong pakiramdam. Bakit? Dahil nakakagalaw ka ng mabuti, ng maayos. At tatandaan ko po inyong last pong nagpa-executive check-up. Kami pong mga pare, atin kaya pong balamo, babiyana ng Archdiocese kaya kami, binibigay ng Archdiocese sa amin, isa sa mga benefits namin, na mayroon po kaming executive check-up kaming mga pare every 3 months or every 6 months sa healthcare namin. Natatandaan ko po, last na nagpa-blood chem ako, executive check-up ako sa isa sa mga hospitals dito sa San Fernando. Ang galing-galing po noong nurse o noong medtech na kumuha ng dugo ko. Kasi noong tinusok niya ako, kukunan na niya ako ng dugo, wala akong naramdamang sakit. Kaya't sinabihan ko po yung medtech, yung nurse na kumuha ng dugo ko, kapos sa kanya, "Nurse, very good ka. Kayan mo gamat nga ako. Very good ka, ang gaan-gaan ng kamay mo." Kapos sa kanya, kahit pa man din po kayo, di ba? Kapag ka nagpapa-blood chem kayo, ayaw ninyong yung kumukuha ng dugo ninyo, yung mabigat ang kamay, may bugming sa bungulan. Gusto natin yung magaan ang kamay. Alam po ba ninyong si Kristong muling nabuhay, ang gaan-gaan din ng kanyang kamay? Si Kristong muling nabuhay, magaan ang kanyang kamay. Kahit mabigat ang iyong pinagdaraanan, kaya niyang gawing magaan yan. Kahit mahirap ang iyong ramdam, kaya niyang pagaanin yan. 3 days ago, or 2 days, 3 days ago, alam naman po natin na sinubukan pong sinira, at ipako ang mga kamay ni Jesus sa krus. Pinatay nga siya. Pero ang pagkakamali po ng mga nagpako kay Kristo, kay Jesus sa krus, ang pagkakamali nila, naipako nga yung mga kamay niya sa krus. Namatay siya sa ibabaw ng krus. Pero napansin ninyo, nung ipinako ang mga kamay ni Jesus sa krus, hindi sarado ang mga ito. Makaladlad lang. Inyang ipako dala. Makaladlad lang. Never lang misarap. In our gospel for this Easter Sunday, Mary Magdalene, Peter, Simon Peter, and the other disciple whom Jesus loved went into the tomb. At laking gulat po nila, silang tatlo, di ba? Una, si Maria Magdalena, pati yung mga kasama niya. Tapos sinabi niya kina Simon Pedro, at sa isa sa mga disipulo ni Jesucristo. Laking gulat lahat nila noong pagkakita nila sa libingan ni Jesus, wala na yung bato. Bukas na.
At isa pa pong misteryo dito, wala ang katawan niya. Wala ang bangkay niya. That means Jesus was raised up by the Father, by God. The hand of God. The hand of God. Easter tells all of us that you are in the good hands of God. Amen? Magaan po ang kamay ng Diyos. Magaan po ang kamay ng Panginoon. Bakit? Kasi siya po ang nagsisilbing liwanag o ilaw natin sa kadiliman. Kapansinan nyo, agyong sambutan ng karalunduman, ing salapi naman. At kapilan man, madayig ing kayapan, king dewakan, king karokan. Nung alang mete king krus, alang pamangabos, alang mikabos. Without the cross, there is no salvation. And after the crucifixion, there is what we call resurrection. Pag nakapuking balang metong kay katamo, sana po king dieta mo, nepo, sana po paneta mong manakit kapanayan. In Filipino, we call it pag-asa. Hope. Sana po king dieta mo, paneta mong panamdaman, ng Diyos kaluguran na katamongan. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Maaari po ba ninyong sabihan ng katabi ninyo, sabihin nyo sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Sige nga. Sana po mo pa'y balot king madalumdum. Nung manakit tamo po sanang sala, king kasumangid naning masakit at dadalanan tamo king biye. At sana po, mo pa'y kulong king masakit, king masakit, king mapait. Nune, ing Diyos, ake katamo, makatayid, ding gamat na. Sana kaya kumapit tamo at yamo ingakakit tamo. And that is Easter. Ing pamanyabli ng nebye, ni nga pong Ginoo. When He rose up from the dead, when the Father raised him up from the dead, He obliterated all anxieties, all fears, all heartbreaks, all pains. Marahil po yung iba sa inyo dito, matagal na yung mga dinadasal nila sa Diyos. Wala po na yung kaya, napapansin ninyo kung minsan yung mga dinadalangin natin, idinadasal natin sa Diyos kung minsan paulit-ulit na lang. Paulit-ulit lang. Marahil yung iba sa inyo, yung dasal niya, palagi niyang tinatanong ang Diyos, O Panginoon, kailan po ba gagaling itong asawa ko? O Panginoon, kailan kaya magbabago ang anak ko? O Panginoon, ang tagal ko nang hinihingi sa iyo, kailan mo ba ibibigay ito? O Panginoon, masyado nang mabigat itong pinagdaraanan ko sa buhay, kailan ba matatapos itong pagsubok ko, itong problema ko? But I ask you now, ang gayawari kapila ni nga pong Ginoo, hanggang kailan ba ang Diyos? I do not have to answer that. I believe you know the answer. All will end except God. All will end except Him. We just have to have that deep faith in Him that Christ is alive. Ang buhay ko, ang buhay mo, ang buhay natin ay palaging nasa magaan na kamay ng Diyos. Sa inyo pong lahat, may I say once again, Happy Easter po. Palakpakan po natin ang Diyos.